The most anticipated sequel of Wicked is here. Kaya naman nandito na rin ang most anticipated Mema review, as if naman may nagtanong ng Mema review ng Wicked. Kaya nga Mema review kasi wala naman nagtatanong, di ba? Mema review lang kami ng Wicked for good from the Siligang. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang ating ka-okra of the week. Si El pa ba to? Hi, this is Man from Winnipeg, Canada. I love Siligang sa Gabi, the podcast. Follow us or subscribe and hit the notification bell para may update ka pag may bago tayo episode. Para nabago yung script. Correct. Hello ka-okras all over the world! Hello guys! Fiero! Sigal pa ba naman? Hello sa inyong lahat. Welcome to episode 259 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako ang inyong flying monkey. Alagad pala. Ako yung Jed Serio na si Jed together with our Eat Girl El Taba. Si El Taba nagbabalik. El Taba is back. Yes. Si Dorothy yan. Dorothy. San Dorothy. Dorothy Milk Tea. Yes. Dorothy. Chering. Ano pala? San Dorothy na panahon. Dami nangyari. As Aiza Sigera. At syempre ang ating sino gusto mo? Glinda ka o Fiero? Parang mas gusto kong si ano nga name nung girl? Yung sino? Si Elf. Kasama ni Wizard. Si Madam Marble. Si Madam Marble. Ayan. Akala ko gusto mo si Glenda, pero yung Glenda na nagtitinda ng sabon. Yun nasa TikTok. Yung maraming billboard. Mayaman ano nga yun? Si Glenda Si Ma'am Glenda. Ma'am Glenda. Hello sa inyo lahat. Yan si Mike, ang ating master storyteller. Mike Kwento ako. Hello sa inyong lahat. Welcome. Matagal namin hindi nag-record. Mga 1 week. Kasi nga, kami ngayon, bulk recording. Kamusta naman kayo guys? Kamusta sana pala yung mga nag-attend ng rally ngayon kasi nag-record tayo nag-rally. Sana ay ligtas po kayo. At very good sa mga nag-attend ng rally. Hindi kami maka-attend kasi syempre ako nandito. Tapos sina Isha at Mike pinilit ko mag-record today kasi nga wala kami ibang date. So sorry guys. But we are with yung mga nagtatrabaho din kasi, so, pasensya na medyo pagod lang din talaga ang katawan. Correct. Pero we are with you in spirit and in social media and all. Support namin kayo hanggat may tayo podcast, hanggat tayo ay pwedeng mag-share ng thoughts about corruption at ganyan, gagamitin natin ang platform na ito para dyan. So, ang masasabi natin ay ikulong na yan mga kurakot. Correct. Ikulong na ang wizard who lies. Ganyan. Totoo. Tsaka si Madam Marble na nagpapakalat ng fake news. Diba? Ikulong na yung mga yan. So, hello sa inyo. At mag-hello din tayo sa mga lovely members natin on Patreon. Hello sa inyo mga nakikinig sa atin dito sa Spotify at sa mga nanonood sa YouTube. Mag-hello tayo kasi ang dami nating subscribers sa YouTube ngayon. Let's check. Ang huli nating count ay nasa 4,825 subs. So hello sa inyo guys. Yay! Oh my God. Hi guys. Konti na lang 5,000 na at konti na lang road to 10,000 subs na tayo. Let's go. Come on, let's go. Mag-subscribe silver button na kayo. Is waiting. Yes, the silver button is waving at us. So, waving mga and waiting. Mga 90,000, 95,000 pa guys. So, mag-subscribe para makapag silver button na tayo. But yan, ang isang way para mapanood nyo kami, yung version sa Spotify ay nasa YouTube din, pero on video. So, kung gusto nyo ng video, go. Hello sa inyo dyan. At syempre, mag-hello din tayo sa mga try mag-build ng ating YouTube community. Sa mga nagko-comment dyan, hello sa inyo. Oo nga, may mga nagko-comment. Yes, may nagko-comment sa YouTube natin. Hello sa inyo. Re-replyan namin yan isa-isa or kukunan na rin ni Isha ng i-shoutout yung mga nasa YouTube. So, yes, correct. Abangan nyo yan. Yes. So, that's one way of supporting us. Or pwede din kayo patreon.com if you're feeling generous.
punta lang kayo sa patreon.com/siligang sa gabi at Siligang pwede rin kayo makatulong sa ating chosen causes for the month. Malalaman nyo yan mamaya. And also, you can stream our episodes Siligang Express on Mondays 10 a.m. and Siligang sa Gabi main episodes every Wednesday 12 noon wherever you get your podcast. Okay? So, Wherever you go. Correct. So, simulan na natin ang ating mema review. Dito sa Mema Review, mga konting reminders lang bago tayo mag-start. Kasi dito sa Mema Review, again, mema lang namin ito. Hindi kami in any way film critics or cinephiles. Hindi kami Rotten Tomatoes, hindi kami New York Times and Variety, hindi kami ganyan. Hindi kami si Philbert D. Sino yung gusto nating yung re-review na may mga 5 star, 0 star, tsaka negative Goldwyn. Si Goldwyn. Hindi mo kayo Hindi ko malala. Si Golden Sorry. Reviews. Hindi kami yon. Ito kami mga normal na manonood, 'di ba? Mga consumers Na gusto lamang maglabas ng aming reaksyon sa aming napanood. Correct. Kami ay normal na manonood na madadaldal lamang, 'di ba? May masabi. At hindi rin kami ang biggest fans of Wicked in the world. So kung ano man ang masasabi namin dito ay just our opinions about the movie, okay? Correct. So keep an open mind, and if you love Wicked, we love it too, but these are just our opinions from the movie. At syempre, let this be a warning, hindi ito watchlist na walang spoilers. Pwede kami makapagsabi ng spoilers along the way. So if hindi mo pa napapanood ganun talaga kapag Mema Review may mga spoilers kasi nire-review natin yung in detail. Pero pag watchlist, wala. Kasi gusto natin panoorin nila, di ba? So, ito, kung hindi nyo pa napapanood ang Wicked for Good, ay mag-skip muna kayo. Tapos balikan nyo na lang pag napanood nyo na, di ba, yung episode. Okay? Nasa sinihan pa yun for sure. So, go manood na kayo. Yeah, proceed with caution. Okay, anyway. Sisimulan natin ang ating Mema Review with the things that we loved about the movie. Ako, happy ako na niretain nila yung color na yung green kay Elpa ba tapos pink kay Glinda. Kasi baka magulat tayo na buti hindi nila ito pinagpalit. Buti hindi naging purple si Elpa ba? Kasi baka maging greenish siya. Bakit yun, Mike? Nakakatawa ka na. As in, naisip niya pa yun. Si mali mo, pinagpalit nila, naging green si Ariana. Si Ariana. Pumuti naman si Elpa ba? Nagkaroon na At least yung special branding. Diba, yes, Consistency. Yes, tama yan. Ang ganda talaga. Sabi ko sa inyo, hindi talaga kami film critic. Sabi ko naman sa inyo, Mema Review nga ito eh. Gusto ko Dito kayo pupunta yung tipong wala lang. Yung mga wala lang kayong maisip na gawin. Asan yung Asan na yun? Ayan, leave studio. Alis mo na ako, ha? Dali. Buti hindi sila nagtataka. Bakit nakikinig dito sa mga tatlong to? Totoo. Agree. Yun na ba yung first mo? Yes. Para makamove on na Actually, tayo yun lang. Yun lang talaga yung tumatak sa akin. Talaga ba? Sobrang galing. Feeling ko tulog ka. Feeling ko tulog ka sa sinihan. Sabi ko na, pag ganyan yung mga review, hindi i-refund yung ticket Ay, hindi. Ito talaga yung gusto kong part. Gusto niya talaga malaman. Gusto namin malaman. Kasi guys, 8-8 yung ticket ni Mike. Tapos sabi ko kasi pag mga ganitong Mema Review, i-refund ng Siligang Funds. 8-8 yung ticket niya. Tapos ganyan yung review. Buti green at pa rin si pink pa rin siya. Hoy, pero bumiyaya ko from Rizal to Mega Mall para lang makanood ng last full show. Kasi kailangan ko rin talaga ng i-shake it off ang mga bagay-bagay. So, nanood ako na last full show. Nag-IMAX ako. Tapos yung IMAX pala, ganun pala yun, no? May shades. May salamin pa rin. May salamin, oo. Never pa ako nag-IMAX. Alam mo sa buhay ko. 3D tumatagos yung yung visuals. Pagsuot ko talaga ng yung laway. Pagsuot ko ng shades, nagka-countdown pa lang. Gumana na yung yung mata ko. Parang nag-adjust siya kasi yung effects ng IMAX yung sa 3D glass, matagos talaga siya. Hindi ko alam na yung IMAX pala 3D rin. Kaya si Fiero, munti ko na mahalikan talaga nung ganun talaga sa Scarecrow. As a Scarecrow. Matras talaga ako guys. Kasi ang lapit-lapit na niya talaga. Ang lapit na talaga ni Fiero sa parang pati yung pores, pati yung pilik mata, mabibilang mo talaga. Ang sabi mo, di ba nakakahilo?
Yung IMAX. Medyo nakakahilo. Yung una lang, sa umpisa lang. Masasanay ka din naman. Ba nasa edad din, ano? Ha! Hindi pala nakainom ng gamot. Kung ang age ka nanood, feeling mo ganun. Kasi mas nakakahilo pag di mo suot eh. Pag di mo suot, so 3D adjusted talaga siya. 2 layer lang magkaibang side yung nakikita mo. Paano pa kaya yung Screen X, no? Yung nakapalibot sa'yo. Oo. Yung sa MOA ba yun? Yung... Sa MOA, yes. Yung bagong bukas. Feeling ko mas nakakahilo yun kasi yung buong, parang gumagalaw yung buong buong paligid. But anyway. So yun na yung sa'yo. Kasi pag ganun, 200 lang marerefund. Hindi, gusto ko yung part ng yung part na ready si Elpa ba sa sexy scene. Yung sexy scene nila. Sa As Long As You're My number. Sa production number nila ni Fierro. Tapos nagtaka lang ako, ang tangkad ni Fierro pala. Ba't ang taas niya dun? Parang... hindi ba siya matangkad talaga? Yung layering nila, parang si Elpa ba, diretso sa utong ni Fierro, tapos si Fierro nandito. Kasi ang magka-height, si Elpa ba, tsaka si Glinda, sila talaga yung magkasintaas. Ako, ganun pala diba kataas si Ariana tsaka si Jonathan Bailey, mas mataas talaga si Jonathan Bailey. Ano bang height kasi hindi ko alam kung anong height niya. Basta parang, ang alam ko, nung unang movie pa lang, sinabi ni John M. Chu na parang, okay to na siya yung Elphaba tsaka Glinda kasi magka-height sila. Ganun na yung sinabi niya. So, doon nag-stick sa mind ko na. Pala siya. Yes. Okay. Pero grabe sexiest man alive nung 2025. Sexiest man alive na openly gay man. Correct. Galing. Inclusivity. Galing. In fairness kay Jonathan Bailey. Yes. At saka nakita niyo nagluluto sila ng pizza sa New York Times. Sino? Si Ariana at saka si Ariana. Puro tawa. Oo, kasi kausap ko si Abby Katigbak ng isang araw. Sabi ko sa kanya, hindi ako titigil sa pag-workout hanggat di ganun ang biceps ko habang nagluluto ako ng pizza. Oh my God. Hindi ako titigil talaga. Grabe yung niya. Glenn Powell pa ako wait lang. Sige, sige, doon ka muna. Okay, so ang sa'yo ay As Long As You're Mine, isa sa mga favorite mo. Ikaw, Isha, ano ang isa sa mga favorite scenes mo? Favorite scenes or favorite things ko, favorite things ko actually is na ito naman ay mostly perspective naman ni Glinda sa part 2, diba? Mas siya na yung nagkukwento, siya na yung mas yun nga yung nagkukwento. And I like na umikot pa rin dun sa dalawa yung bida, kay Elphaba at kay Glinda, na hindi na parang kung ewan ko napansin nyo, parang onti na lang yung speaking lines nila Fierro, nila Bach, nila at ano rin ako na mas nagets ko actually yung story dito sa movie kaysa nung pinanood ko siya sa play. Same. No? Or baka dahil di ako nakikinig sa play as much. Tsaka yung yun ba yun? Tingin nyo? Mahirap i-absorb yung musical kasi nga parang hindi mo pwede i-rewind, hindi mo pwede balik. Isang angle ka lang. Isang angle, Yung point of view. Ako, honestly, to yung kay Isha, sundutan ko lang. Parang siya, dun sa buong play, nung napanood ko siya dati, halos hindi ko maalala yung part 2. Naalala ko lang yung bandang dulo na. Pero itong movie na parang feeling ko first time ko ulit siya pinanood kasi sabi ko, ganun pala talaga yung nangyayari. Parang may ganun akong feeling na kasi mas maraming detalye, 'di ba? Mas masinsin yung pagkakwento, ganun. Kaya mas fleshed out yung worlds, ganyan. True. Although may ibang scenes na minadali. Na I wonder if yung Oz part, siguro kasi copyrights and all. Or hindi naman talaga kasi kailangan involved. Kailangan pahapyaw lang talaga siya. Kasi yung ang tawag dito, yung Yellow Brick Road, si Dorothy at saka yung Scarecrow naka-copyright sa MGM. Miss Grand. Miss Grand. Kay Nawa. Kay Papa Kaya pala, Nawa. ang laki din nung moment nung kay Bok and sa Lion kasi sila ay walang copyrights. Yes, okay. I think. Kaya So, pala. even yung yung shot na parang Yellow Brick Road na naka-curve papunta sa Emerald City, naka-copyright yung eksena na yon. Kaya yung pinapakita lang nila ay parang nagbe-build ng path ng Yellow Brick Road. Alam mo yun, yung parang na lang siya, parang ini-imply na lang na papunta to doon sa, pero hindi nila mapakita ng buo yung, may ganun. Tapos kahit daw yung gingham pattern ng damit ni Dorothy, nakaka-copyright. So, hindi talaga pwedeng i-focus si girl.
Kasi may ganong technicalities involved. Grabe, no? Oo. Kasi yung Wizard of Oz, kasi ayun nga yung kailangan malaman ng mga tao na when you watch Wicked for good, yung pangalawa, kailangan may idea ka ano yung Wizard of Oz. Kasi kung wala kang idea dun sa Wizard of Oz, wala kang reference kung bakit may ganun na Dorothy Bakit kailangan gawin yun ni Dorothy. Truly. So kahit pahapyaw lang muna, i-summarize nyo lang muna sa ChatGPT ko. Ano ba yung Wizard of Oz? Si Wizard of Oz and si Wicked, it's a different writers siya. Hindi siya technically connected talaga. Tama kumbaga, nauna si Wizard of Oz, tapos dinevelop nung isang writer yung what if ito yung origin story nung Wicked Witch of the West. Kaya doon so may reference to Wizard of Oz, pero in terms of copyright, hindi kasi niya talaga pwede gamitin na part to ng Wizard of Oz. Yes. So hindi talaga siya formally kadugtong nung original story. Yes. Pero ang galing, no? Ang galing. Pero para ma-expand mo yung ganong na dahil lang green yung witch, na nabigyan mo ng story kung paano siya naging green, di ba yung mga ganon? Ang galing. Galing talaga ng writers. Tsaka, may isa pa akong gustong part, yung part na El Gamo Mamaya Penumbra. Mamaya ako muna. Kasi siya gusto ko sasako, tapos ikaw ulit. Madami ba? Oo, marami tayo. I can name 100. Okay, next. Ako muna. Ako for me, ang isa sa mga favorite scene ko, ang feeling kong defying gravity eksena nitong movie na second ay yung No Good Deed. Kasi for me, parang yun yung turning point na dun talaga siya naging Wicked Witch. Alam mo yun, parang, talaga, ayaw nyo maniwala sa akin. Simula ngayon, hindi na ako gagawa ng kabutihan. Lahat na nang gagawin ko, masama. Production level, yung intensity. Alam mo na, pinapanood ko talaga yun. Grabe yung, yung nakalutang siya yung sa madandulo, tapos naglilipara yung mga unggoy sa paligid niya. Habang nandun sila sa castle. Sobrang siya yung feeling ko defying gravity moment. Pero syempre iba pa rin yung napanood natin ng first movie na defying gravity. Pero yun yung sing intense dito sa part 2. Tsaka ang ganda nga na areglo nun eh. Ang ganda na areglo ng part na yun. Bakit? Yung ama ko na malu. Bakit? Kinemelu. Ganyan. Ang ganda parang very orchestrike. May ganun ba word? Orchestrike. Orchestrike? Very orchestry. Very orchestry. Yung orchestration. Ang dami variation. Yung Makanami ba ay galing sa musical din o dinagdag sa movie? Hindi ko maalala kasi sa musical. Parang ganun din ata siya mag-spell. Ganun din ba yun? Okay. Hindi ko rin sure. Ang ganda nga nun. Tapos yung ang tawag doon, cast ng spell. Tsaka nagka-cut sa scenes na binubugbog si Fiero. Oo. Di ba, ang ganda nung nung pagkaka-edit nun, in fairness naman. Gandang prod number yun. Correct. Ikaw, Mike, ano yung isa mo pang gustong banditin? Hindi, isa ko pang gusto, yung participation ng El Gamo Penumbra dun sa sa dulo. Medyo last part. Galing! Sabi ko, international talaga ang El Gamo Penumbra. As in, global talaga ang atake. Oo. Diba? Kasi ang galing nung kasi nga bawal, may rights and all. Ito naman si ate mo, girl. Hindi, yung sa play kasi ganun talaga. Diba parang ganun talaga? Shadow talaga. Kasi pala talaga yung inano. Parang sa play yun. Technically, kasi paano mo nga mapapakita na natutunaw yung tao? Na nagtatago talaga siya sa... Hindi kasi, ang alam ko, dun sa Wizard of Oz, talagang natutunaw siya ng tubig. Diba? Okay. Oo, totoong natutunaw yung tubig yung witch. Pero dito sa Wicked, ang ginawa nga, parang nagkunwari lang na kasi kumalat yung balita na natutunaw siya sa tubig. So nung binuhusan siya ng tubig, iniisip niya na yun na lang story ang gagawin natin. Pero ang totoo, may trapdoor nga dun sa ilalim niya. Oo, diba? Galing. Kaya, in fairness sa El Gamo Penumbra number. Diba? Inspiration. Tapos, mabuhay kayo PGT. Correct. So, grabe yung part na parang sabi ni Elpa ba na wag niyang i-correct yung perception ng mga tao na masama about akong her. Witch. Diba? Parang grabe naman yung friendship na ito. Totoo parang, yan. Grabe si Elpa. Na rin ako dun. Nauga rin ako sa part na yun. Sobrang gustong-gusto ko yung heartbreaking scene na nasa door sila. Yung may pagitan sila ako na door. Ako din. Oo. Naka-split screen. Grabe yun. Doon ako na nang hina. Kasi pag iniisip mo kung paano nila, kung halimbawa magsi-circle back ka dun sa first movie,
Di ba ginagamit na nila yung parang naka-split screen sa what is this feeling? Yung mga ganon. To parang see the contrast at saka yung difference silang dalawa as persons or as individuals. Pero dito, talaga, kumbaga yung tuldok na never na tayo magkikita ever. So parang sobrang heartbreaking yung scene na yun. Ang lala. Same siya nung na-feel ko nung sa Aldab. Nung nasa split. Nasa Kaliserie. Oo, Kaliserie. Shit! Na-feel ko ulit yung I love it. Grabe yung leveling talaga ng Aldab. Yung pader yung pagitan, Feeling ko nanonood si John M. Chu ng Kaliserie noon. Doon yun na... Oo, na parang sabi niya, kailangan parang yung nandun yun sa, alam mo, sa niya, sa storyboard niya, andun yung screenshot ng Aldab ng Kaliserie. Dapat nga si El Papa nakaganon dun nakaganon si El Papa. Hindi, umatras muna siya, tapos sumilip actually, ginawa ni Glinda yun, pero nakaganon siya kay El Papa. Ibig sa ganon. Kasi makaka-copyright sila ng makaka-copyright sila ng Itbulaga pag ginaya nila yung ganon. So, kailangan ganon na lang. Nakabulong. Akala nyo MGM lang ang may copyright? Sabi niya talaga, kailangan ko ang Aldab Nation para sa movie na ito. Hindi nila magigets to pag hindi naka-video. Kasi, ang dami natin minamuestra. Kaya kung kayo ay na-interested na manood, yan? sa YouTube. Sana sa Patreon. Ang galing talaga. By this time, ang dami na namin na-cut. Kasi nga may mga kung ano-ano kami sabi sa umpisa. So, nasa Patreon lang. Lahat nasa Patreon po. Correct. Ikaw, Ish, ano yung isa mo pang gusto? Ako na gustuhan ko yung part nung sa Wicked Witch of the East sa kapatid ni Elphaba. Si Nessa Rose. Oo, na parang noon kasi hindi ko gets. Nanapisak siya. bahay. Ng bahay. Nung parang nung sa play, hindi ko siya ganun ka na-appreciate. Actually, hindi ko siya napansin. Hindi ko maalala siya noon sa play version. To think na sobrang importante nun kasi doon nga nanggaling yung Regio si Dorothy. Oo, tsaka parang ang ganda rin doon sa part din yung parang lumutang siya kasi umaapoy kunyari yung paa. So doon lang kunyari pinakita yung red shoes. Na parang, kasi yung red shoes ay copyrighted din. Kaya ang design ng shoes nila ay silvery. Silver. Yes. Oo nga, red shoes nga yun. Correct. Yun, gusto ko rin yung part na yun kasi napakita yung pagka-frustration ni girl na parang, alam mo yun, may mga ganun pala tagang tao na kahit na love mo yung taong yun or parang binibigay mo lahat, pero lagi silang hindi nakukontento, na lagi silang it's never enough. May, ganun. True. Na parang, na doon ako naawa kay Elphaba na parang pumunta siya doon, na parang kinamusta siya and everything. Humingi siyang tulong na, tulungan mo linis yung pangalan ko, kapatid kita Tapos ang ending... Tapos governor pa siya nung Munchkin. May clout talaga siya, may influence siya, diba? Pero wala, pinagbawalan niya pa ang mga Munchkins na umalis. Because of for her selfish reason. Oo, dahil kay Bok. Sana sila na lang katuloy ni Professor X. Gaga. Wheelchair couple. Alam mo, nasa notes ko talaga, sabi ko sobrang manipulative ni Nessa Rose. As in, nilagay ko talaga sa phone ko nung nagna-notes ako. Sabi ko, yung mga manipulative na people, si Nessa Rose tsaka si Madam Morrible, grabe ang nila dun, ang lala nilang dalawa. But makapikon sila. Diba? Parang, talaga ba? Tsaka, yung the fact na sinisipan, nung lumabas si Bok na na siya, naging yung metal tin man na siya. Sinisipan niya na hindi ako. Si Elphaba gumawa niyan sa'yo. In the first place, sinave nga siya ni Elphaba, diba? Para hindi... nawawala ba yung heart niya o lumiliit? Hindi kasi di ba nag-spell-spellan tong si Nessa. Hindi naman marunong. Hindi naman marunong magbasa. Pronunciation. Wow, correct. Kasi baka maniwala yung mga bata. Maniwala yung mga bata sinasabi ko. Baka mamaya yung spell niya pala, pasikipin mo ang dibdib ni Bok. Ganun pala ang ibig sabihin ng spell. Tsaka, ang ganda rin para din siyang love story. Yung sa kay, na parang di mo pwedeng, pag ayaw sa'yo, parang wala ka ng karapatan kontrolin yung tao. Correct. Tsaka pag kinontrol mo, parang nagiging siyang robot. Parang ganun ang naging literal, diba? Galing. Nawawala yung puso niya. Parang ganun yung dating. Totoo. Ako, isa ko pang gusto, yung wedding scene.
Sobrang ganda ng pagka-mount. And feeling ko, thing ni John M. Chu yung mga John M. Chu. Di ba sa Crazy Rich Asian siya rin yun? Yung yun nga yung inaisip ko na yung reference. Yung may river, tapos naglalakad sa may mga kulikulisa. Yes. Pero dito paglakad ni, may mga butterfly, di ba, na lumilipad? Diba? Sobrang ganda. As in, visually, pwede siyang pumalit kay Gideon Ermo. Wow. Baka nga gayahin yung style ni Gideon, no? Pang Star Magic Ball, mga ganyan. Di ba? Sayang. Di siya napasalamatan kasi gumulo na yung wedding. That same day din, nakita ni Elphaba na nakakulong yung mga animals. True. Katu sila yung sumubot dun sa... Sinabi lang natin pwede mag-spoiler. Quinenton niya na talaga lahat. Ay, sorry. I-cut mo na lang. Hindi, pero may pivotal kasi yun. Pivotal moment kasi. Kasi kaya rin kumampi yung mga flying monkeys kay Elphaba kasi siya nagpalaya sa kanila. Yes. Nakita nila na parang, okay, this girl is really sincere talaga siya sa... sincere siya sa sorry niya na pinatubuan kayo ng pakpak and all, tapos pinalaya kayo. So, kaya kumampi sa kanya tong mga minsang nang tutugi sa kanya, 'di ba? Kasi ganun kasi dapat guys, pag namulat na hindi na muling pipik. Totoo. Diba? Ganon, hindi yung para kayong mga diyan. Hindi kinukulong niyo yung sarili niyo sa gusto niyong paniwalaan. Truly. At naniniwala sa mga cardboard. Diba? Pero mo yun, sabi nung wizard, sige, game, papakawalan. Ay, pwede na mga animals. Tapos syempre, yung tao, si Elphaba, niwala talaga siya. Cut to, pinakita na, ay hindi. Na naman. Totoo. Diba? Parang gobyerno. Wow. Correct. Iba ang sinasabi sa talagang nangyayari. Pero may line dun may line dun yung wizard na parang, di ba nabanggit niya dun na parang the truth is the thing that we all agree on, not about the facts. May ganun siyang nabanggit doon. So, may ganun sa script. Yeah. Very reflective of the current society, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa Amerika. At it's mga niraran ng mga bansang niraran ng mga paatras sa mga president. Yung mga, di ba? Na parang, tigilan nyo nga kami. Dapat ang truth ay nanggagaling sa facts at saka sa verified facts. Di ba? Dapat ganun. Hindi yung kung ano lang gusto nyong ipakalat. Ano kayo? Si Madam Morbo. True. Diba? So, sa pa yun sarap sa bunutan. Sinasabi nga nila, di ba, yung Madam Horrible, double M, pag biniligtad mo siya, ang totoong Wicked Witch. Kasi nga WW. Ganun yung mga sa TikTok. Diba? May mga ganun sila. Pero siya talaga, ang witch. Siya talaga. In fairness naman sa kanya, napakasama. But anyway, meron pa ba yung additional na mga nagustuhan? Ay, may gusto ko i-add kasi mininote pala ako habang nanonood ako. Yes. Sabi yung part na sinabi ni Elphaba kay sino si Elphaba? Glinda. Kasi sabi mo Elphaba Elphaba. Si Elphaba. Grabe kasi magka-Elphaba. Ano pa ba? Sa group chat kasi dati Elphaba nakalagay. Elphaba. Totoo. Oo. Si Elphaba, nung may plano na siya na ginawa na niya yung plan na kunyari magpapatunaw na siya. Tapos ayaw nga niya ipasabi na wag mo i-correct yung perception ng tao sa akin, ganyan. Sabi niya doon, they need someone wicked so you can be good. Yes. Sabi niya kay Glinda. Parang sabi ko, parang, grabe no. Tinanggap na niya talaga. Tsaka yung totoong ng friendship na hindi, ikaw na yan, hayaan mo nang ako yung masama. Parang ganun, di ba? Tsaka yung the fact na, di ba, hinahanap si Elphaba. Tapos secretly, nakikipagkita siya kay Glinda na parang... Tapos si Glinda natuloy yung friendship nila. Parang careful, ganyan. At never sinabi ni Glinda na andito si Elphaba. Except pinangatawan niya na namatay na talaga siya. Ang ganda ng acting niya dun sa umpisa, yung you couldn't be happier, yung start ng movie. Kasi parang sinasabi niya doon na kahit na iniisip niya na namatay yung friend ko na wala siya, parang pagdating sa tao, kailangan niyang mag-iba ng persona. Kailangan inspirational ako, kailangan na-uplift ko sila, kailangan tagapagdala ko ng balita na patay na siya and all. Pero ang totoo, masakit sa kanya deep inside. Diba? Kaya ang ganda ng acting ni Ariana doon Parang ready talaga siya to win an Oscar. Ang ganda nung pagkasulat. Kailan ba ito nasulat, yung librong to? Di ba, imagine mo, naisip agad yun ng writer noon. Totoo. Parang pandemic yata.
Ano Wattpad? Wattpad pala. Wattpad pala. Yung galing din yung acting niya na na pinapaubayan na niya si Fiyero kay Elfo. Yung ganun yun na Correct. Yung sa play pa lang kasi, isa na sa naging theme talaga nitong Act 1, Act 2 or Movie 1, Movie 2. Yung nagre-reverse, yung kumakanta ng I'm Not That Girl dati si Elphaba, tapos sa Act 2 si Glinda na yun. Glinda na yung Ano talaga siya, recurring theme talaga siya na parang pagdating ng Act 2, magpapalit kayo ng roles. Kaya kahit yung sa For Good, yung sa kanta mismo, parang napanood ko yung isang interview ni Steven Schwartz before. Even yung pag-take kung sino yung magiging mataas na note sa mas mababang note, magpapalit sila sa dulo. Kasi diba si Glinda yung sobrang soprano, ganun siya, yung parang lagi siya mataas. Pero pag napakinggan niyo yung For Good, siya yung nag-take ng mas mababang route or mas mababang notes doon sa dulo. This time, it means na talagang na-change sila ng friendship for good. Yun yung... Kaya sinasabi nila na sobrang musical genius talaga si Steven Schwartz. Kasi nga, pati yung mga ganun, naisip niya pa. Di ba yung mga ganun? Tapos kahit yung yung theme ng yung opening, tan tan tan, yung mga ganun, yung sa mga piano na, yung sa orchestra. Parang sinasabi nila na yun parang reversed na yung Summer Over the Rainbow ba yung sa Wizard of Oz? Ano ba yung theme song ng Wizard of Oz? Summer Over the Rainbow. Basta parang yung first 7 notes ni-reverse, tapos yun yung Wicked. Grabe! Kasi parang, as in, ganun ka, intentional. Reverse na yan. I-comment nyo na lang kami kung Summer Over the Rainbow. Basta something classic na song. Ni-reverse niya yung first 7 notes. Yun yung naging Top of the World theme. yata. Top of the World. By Carpenters. So, in-reverse na. Top of the World. Parang mali ba din? Backmasking. But anyway, just kung saan tayo mapupunta. Pero yan ang mga things that we loved about Wicked for Good. Ano naman kaya ang mga not so lovable parts of this movie? Kasi syempre, hindi naman perfect ang mga pelikula, no? So abangan niyo yan sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, the podcast. Hi, this is Man from Winnipeg, Canada. I love Siligang sa Gabi, the podcast. Ayan. Break time muna tayo sa usapang Wicked for Good. It's time for a member shout out. Hello to the certified Ka-Okra Pro and Pro Max members on patreon.com/siligang sa gabi. Go Mike 10. Hello kay Abby, 8, Alexis, Audrey, Belshane, Bia, CS, Ninang Carla, Cecil, Che, Chino, Christian J, Corinthia, Zarina, Dar, Dave, Donna, Emma, Franklin, Glay, Jairil, Hazel, Jairil, kay Jairil, kay Hazel, kay Ayan, kay Ichigo at kay Insect Bites. Hi sa inyo guys. At hello din naman sa iyo, Janie from the block, Jan Ray, JC, Jean, Jennifer, Jeremy, Jermaine, J, Joanne, Manzo, John Lloyd, Jonathan, Joseph, JP, Cassandra, Kat, Kims, Crystal, Limen Huko, Lemon, Mads, Maida, Chloe, Mama Batong Bakalan ni Rio, Manags, Maria Wilma Marinil at kay Marky. Hi guys! Hi guys! And hello din sa inyo, Marlon Faye, Michelle D, Milin, Mimosa, Mosh, Nix, Norly, Nothan na, Nurse Camille, Pepe, Phoebe M, Primrose, Pris, Bayason, Rara Rams, Ren Dakotan, RJ, Ribara, Shaula, Shane, Sheena, Sheila, Shizu, Tony May, Trisha, Zaita, Vernice, Vida, Margaret, and Welmer. Hi guys! Hello sa inyong lahat. Thank you for subscribing and thank you for being a member. Dahil na sa inyo, meron tayong mga benefits like once a month live recording. Meron din tayong natutulungan na ating chosen organizations dahil part of your subscription ay sinishare natin sa kanila. And for the month of December, napili natin ang Make-A-Wish Philippines. It's a non-profit organization that grants wishes of children with critical illnesses sa Pilipinas. So talaga namang nakakabagbag damdamin ang kanilang
objectives. Kaya naman, thank you for donating. So, thank you so much. Yes, at kung gusto niyo naman entertain with a cause, mag-subscribe na kayo sa patreon.com/siligangsagabi at make sure na naka-Okra Pro or Pro Max membership kayo para tuloy-tuloy ang ligaya ng benefits sa patreon.com. At abangan nyo magkakaroon ng malaking sale sa Patreon. So abangan nyo yan bago magtapos ang taon. So mga gusto mag-member dyan, abangan nyo yan para hindi na kayo magdalawang isip pa. Ngayon naman, didiretso tayo sa i-shoutout sa gabi. Go, Isha! Babam! Uy, ang daming natuwa dun sa episode natin with with Joe. Meron dito nag-comment sa Spotify. Sabi ni Maria Chandazu. Yeah. OMG, I've been following her, si Joe Sebastian. On TikTok na din. More guests to come, sabi niya. Yes, thanks Maria. Sabi rin ni Shenaniganism. I love this episode so much. Full of tawa and information. Thanks, SGSG and Miss Joe. Uy, perfect yun. Kasi yun naman ang ating yun ang ating goal. May information at may entertainment in one. Diba? Para masaya. Yes. At si RJ, sabi niya, ang babaw ng kaligayahan ko. Tawang-tawa ako sa Rojun Maya at Raver Maya. Laro ka na naman, Mike. Sabi niya. Sabi ni ba yung spelling ng laro na L-A-R-U-E? Laro. Oo, laro. Laro ka na, Mike. Laro ka talaga, Mike. I love it. Ate ko is spelled as A-T-E-C-C-C-O. Yan na naman ang ate ko. And si Ice. Sorry, ito na. Si Ice. Go. Sabi niya, listening to this episode while eating tapsilog. Yes. Diba? Nag-reply tayo sa kanya na and it's okay. Kasi nga sabi ni Diba? Joe, diba? Kung anong gusto mong kainin, Enjoy. whatever you are craving for, wag mong i-punish ang self mo as long as you eat a balanced diet. Hindi restrictive diet, diba? Portion. Perfect yan. Yes, portion control, diba? I love it. Thank you so much for the appreciation, guys. Marami pa yan sa Patreon. Ang dami nag-comment sa Patreon, ang dami nag-comment sa YouTube yata, and yun sa Spotify. Maraming salamat sa inyo, and for sure we'll bring more real talk episodes in the coming months or in the coming days, depende sa mga availability ng mga gine-guest natin. So abangan nyo lang yan. Dahil magiging part na yun ng rotation natin dito sa kasama ng Mema Review, ng Can Thoughts, kasama ng watch list, diba? Iba-ibang, nasaya nga kasi na-realize ko, ang dami nating mga parang sub-formats dahil nga, diba? Yes. Anything and everything under the moon tayo. So ang dami na nating na build or na-establish ng mga ganyang formats. But anyway, salamat sa inyo lahat. Kung gusto nyo ma-shoutout, mag-comment na kayo or mag-DM sa amin. Makita nyo kami everywhere on socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGANG sa Gabi. Okay? Go nyo na yan. Yes. Ngayon naman, punta na tayo sa ating second part of the episode. Ano naman ang mga hindi natin masyado nagustuhan? Dahil itong, to be honest sa mga hindi pa nakakabasa, medyo mixed reviews ang Wicked for Good. Hindi siya yung parang kagaya ng first movie na, lahat talaga, all praises. Dito maraming mga lukewarm or parang not so good. May mga ganun silang comments. Medyo siya. Pero yung iba gustong-gusto talaga nila. So depende rin sa sa view mo. Kayo, ano yung mga hindi niyo nagustuhan na parts or things in the movie? Ako may question lang ako. Baka hindi ko masagot. Hindi ba si John M. Chu? Hindi kasi bakit pag sexy time, ba't doon kailangan ng tulong? Alam mo yung kakatapos ng sexy time nila, yung doon na yung nabagsakan na si nagka-tornado and all. Para yung emosyon. Ang hilig-hilig nyo na bibigyan nyo ng sexy time, lalabas yung shoulder nung babae, mag-sexy scene. Tapos, kapag naka-pormahan na tapos na ang sexy scene at kuning-kuningan na lang sila na naka-topless na yung lalaki. Lumabas na yung chest ni Fierro.
biglang yung spider sense na Correct. kailangan ng tulong ni Kinemi Ruth, kailangan ko na umalis. Mga ganun. Bakit? Kasi nga, Feeling tapos ko sa naman ganon. tapos na, mas maano ka kung habang, ano ka ba? Okay, what if ganun? What if try nyo namang Gusto ganun? mo ba, split screen habang may, may ipo-ipo dito, naglalampungan May sa kabila. ipo-ipo rin sa kabila. May ipo-ipo rin sa kabila. Sa gitna talaga ng kaguluhan, doon talaga nagtaas ng mga emosyon nyo para mag-anuhan. At kumanta pa ha, bago pa mag-sexihan ha. Parang, sorry, si Elfa ba from galit, from wicked, naging dalagang Pilipina, ready siya sa lace niya. Let's give props to the makeup team kasi kahit yung balikat niya green. Diba? Fairness. Buong niya talaga minake. Pero I think kailangan sponsoran din siya ng toothpaste brand kasi ang puti ang ngipin at ang pink talaga ng dila ni Elfa ba. Kasi na-emphasize nga sa green skin niya kaya mas lumabas yung puti ng ngipin. Buti hindi sila nag-green screen sa sa set kasi baka PNG siya, transparent talaga yung dating niya pag nag-green screen sila. Kaya naka-blue screen sila. Sa mga The Making, di ba naka-blue screen? Kasi blue. Buti blue pag na ang ginamit. It's either blue or green lang naman yung pipiliin mo. Green siya. Alam naman mag-green screen sila. Kasi walang makikita si Fiero. Walang makikita si Fiero. Buta. Floating witch hat, di ba? So, di ba? Ganun talaga. Ba't kaya ganun ng mga sexy scene? So, yun ang mo. Sana hindi after. Oo. Parang, Diyos ko. pwedeng next day na lang yung tornado. Parang, wala bibigay nyo na yung gabi sa kanila. Hindi naman alam ni Madam Horrible na may sexy time pala nagaganap. So, talagang ginawa niyo on that time. Or baka nagpalipad siya ng ibon at sinilip na nagsisexy time sila ngayon. Ngayon mo paggawin ni tornado. Ngayon mo paliparin ang bahay kay Nessa Rose. Totoo. Oo. Ikaw, Ish, ano ang hindi mo masyado type? Siguro yung pagka-CGI kay Scarecrow, ay kay Fiero as... Scarecrow? Ano siya? Huy, hindi CGI yun. Totoong makeup yun. Tingnan mo, ang dating sa akin siya, CGI. pero hindi na si Jonathan Bailey. Parang may double. So yung naging Scarecrow, ibang actor na siya. Kaya may mga sinasabi Bakit sila kaya? ay si Ryan Reynolds, kumukha ni Ryan. May mga ganun sa TikTok. Lumabas yung medyo totoong iba nga itsura. actor. Lumabas yung totoong second, yung double niya na, yes, that's me. Tapos nireveal niya yung mga BTS ng paglalagay ng mask sa kanya, ganyan. Totoo, siya, texture Bakit talaga. daw? So, pwede yun? Hindi ko alam. Oo, feeling ko. Hindi ko alam. Baka kasi mainit. Kaya ayaw ni Jonathan. Akala ko CGI. Hindi, feeling ko shoot niya yun for sexiest man. Tumapad baka sa... nabisi na siya. Nabisi na siya. Oo, nabisi na siya. Oo, totoo. Kasi may close-up siya no? May close-up siya nung naging, nung hinawakan siya ni Elfa. Elfa ba? Tapos ginaya yun sa scene nung yung part 1. Alin doon? Ano yun? Yung part na yun, na hinawakan niya si si Fiero? Sa gubat? Sa gubat? Sa gubat. Same yun nung shots. Okay. Ginaya nila nung same nung nakita sila doon. Ako, haba na, edited yon. Edited. Sobrang haba nung nasa uncut yung iba. But anyway, ito yung isang hindi ko nagustuhan masyado. Yung Girl in the Bubble, feeling ko pwedeng wala. Pwedeng scrap. Kasi di ba yung isang song na inad nila? Yung song ni Ariana. I liked it. Ako hindi ko masyadong... para mas maintindihan kung bakit siya ganun. Yes, gets ko naman. Pero feeling ko lang, tatayo pa rin yung story kahit wala siya. Yung parang nadagdagan lang ng ilang minuto. And feeling ko anticlimactic yung pagka-place. Kasi di ba parang paakyat na, tapos biglang nung siya na yung kumanta, yung kanta rin hindi nag-intensify. Alam mo yun, ang mellow kasi nung song. So parang baka intentional na break siya before umarangkada ulit. Baka ganun. Pero for me, parang sana sinustay na lang nila yung energy hanggang dulo. Kasi parang naano ako doon. Nakaldagan ako ng slight. Ikaw, Mike, ano pa hindi mo masyadong nagustuhan? Siguro yung yung paano namatay si Governor. Sa part 1 yun, di ba? Hindi, Governor, si kapatid ni Elfa ba? Si Nessa. Si Nessa Rose. Parang nakulangan ako sa build-up na mamamatay siya or yun yung intentional. Parang
okay, patayin na natin si Nessa para may next scene na tayo na magkakaroon ulit ng conflict. Hindi, tsaka feeling ko nag-focus lang talaga sila dun sa POV nung kwento ni Elphaba at ni Glinda. Hindi nila syempre ikwento yung Wizard of Oz kasi ibang kwento na yun eh. Meron na yun eh. Di ba parang ganun, no? Tapos, dito. Di ba kaya kailangan mangyari yun is yun yung sinabi ni Glinda na okay, para dumating si Elphaba, kailangan may gawin kayo sa kapatid niya. Correct. Yung diba? Nagalit na siya. Yeah. Oo, pero walang sinabi si Glinda na patayin mo si... Oo. Sabi lang, her sister gumanon lang. Ito naman si Madam Morrible. So ito naman si ate ko. Tinodo naman. Maliban sa ngayon ko lang nalaman na hindi pala si Fiyero hindi na si Jonathan si Scarecrow. Ano pa bang ayaw ko? Actually, wala. Generally, nagustuhan ko siya. Correct. Mas nagustuhan ko siya kaysa sa second part sa play version. Hindi, sa second second part sa play version. Yes. Yeah. Pero kung pag-compare ko yung part 1, part 2, mas gusto ko din talaga yung part 1 na movie. And understandable yun kasi dun sa mga hindi pa napapanood yung play, yung talagang part 1 talaga, yun talaga yung climax kasi. Yung nagtapos siya, ang taas talaga ng emosyon nating lahat kasi nga anong mangyayari after, di ba? Ganun yung dating na si Elphaba rose to power. Yun na yung talaga yung ano yun eh. Kaya nung pinanood ko rin to, hindi na ako masyadong nag-expect na parang kasing intense siya nung part 1. Kaya parang nung nakita ko yung mga how they executed sabi ko, ang ganda pa rin. Ano pa rin siya? Diba? Lumalaban pa rin, yes. Overall, maganda siya. Okay siya. Pero hindi ko lang gusto, ako sa akin na lang to kasi pinanood nyo ba yung Wicked Special? Yung before, yung kumakanta sila sa stage? So, di ba, pinerform niya yung For Good dun. Yung kasama si Idina Menzel at si Christine Chenoweth. So, parang, nung pinerform nila yung For Good sa movie, parang for me, narinig ko na kasi. Kaya parang hindi na masyadong, wala masyadong dating. Hindi kaya dapat pinalabas yun after Correct. nila pinalabas sa sinihan. Oo nga, no. Kasi para siyang Christmas special eh. Yes. Spoiler. Spoil na. Kasi naalala niyo yung Defying Gravity nung part 1, ang tipid-tipid nila sa mga snippets nun. As in, hindi talaga nagla-live performance si Cynthia ng kahit ano. Alam mo yun? Kaya parang inabangan mo talaga dun sa first movie paano niya kakantahin. Pero ito parang... Pero nag-gets ko rin naman kasi feeling ko sila yung strategic na sige gawa tayo ng special para may Emmy nominations tayo. Alam mo yung may mga ganon. Yung parang awards rin siya award season is upcoming. So feeling ko ganon. Pero regardless, maganda pa rin talaga yung pagkakanta naman nila. As in grabe, nanghihina pa rin ako doon sa part ni Elphaba na yung we will never meet again in this lifetime. Yung mga ganon. As in, iba pa rin talaga siya. Lalo na sa lente ng nasa ibang bansa. Feeling ko mas marami makakarelate. Kasi di ba parang... Jed. When you leave a place, parang di mo naman talaga alam kung anong mangyayari. Anyone can go or anyone can leave the country rin na hindi ko man lang na say goodbye ng person. Yung mga ganon. So parang may mga ganong feels pag nasa ibang bansa. Ewan ko. Baka ako lang yun. Uwi ka na. Naiyak ka. Guys, naiyak si Jed. Balik ka lang dito sa Guys, nag-ano yung voice ni Jed. Aminin niya. Nagbe-break. Nagbe-break. Plema lang yan. Balik ka na dito sa Asian Wizard of Oz. Correct. Sa bumalik ka dito sa disyerto kung saan nagpunta sila Elphaba. Or sa Lawag. Ay, sabihin. Dry and pare. Lawag. Diyos ko. But anyway. Meron pa ba kayong mga pahabol sa mga hindi mo siya nagustuhan? Ako wala na. Okay na. Ikaw, Mike, okay ka na? Parang okay na rin ako na wala masyadong balat na pinakita si Jonathan Bailey. Nandun ka pa rin sa Kasi pag sexy time, normally dyan na pinapakita yung leading man, topless, ganyan-ganyan. Feeling ko kasi inisip ni John M. Chu na may mga batang manonood. Family movie siya. Kailangan walang pa-esken si Kois masyado. Yes. So ano ang final verdict nyo guys sa movie ito? Kayo bahala, i-rate nyo ba? Ako may final verdict ako. Watch it sa sinihan pero uulitin sa suking tindahan. Yun ang aking final verdict. Yun ang akin. Si Isha kasi iba. Kay Isha, ako, I wanna watch it again sa sinihan actually. Yes. Dahil sa mga tidbits natin, di ba? So si Isha kahit ulit-ulitin, Kerry. Ikaw, Mike?
Ako, pwede ko siyang i-play kapag wala ako. Pero pag dudugtongin ko na pag siya wala ka? para continuous. Pag wala akong ginagawa. Yes. Yung isang malalang Titanic movie na pero may gumawa nun, diba? May nag-screen ng gano'n. Yung parang 5 hours of continuous na nasa sinihan. Hinahanap talaga? ko nga yun Na from part 1 to part 2, didiretso siya. Parang gano'n. So may may gano'n silang efforts for marketing. But anyway, so kung gusto niyo panoorin ang Wicked for Good, highly recommended pa rin yan. Lalo na kung napanood niyo yung first part. Syempre huwag niyo papanoorin na hindi niyo napanood yung part 1 kasi parang magulon kilalo. So siya? Gusto ko siya recommend kasi parang ang marirealize mo yung the kind of friendship na meron sila. Alam mo yun? Yung parang Kim Chu, Gerald Anderson at Maha Salvador na after ng mga nangyari, magkaibigan pa rin sila sa dulo. Alam mo mga ganon? Magkaibigan pa rin si Kim at si Maha. Oo, parang ganon. Oo, di ba? Uy, Kim Herald. At least, parang kailangan natin buhayin ng Kim Herald. Oo nga. Guys, hindi, nakita nyo ba yung clip nung sa Star Magical Christmas? Nag-share madre na nga si Enchong D para di ba, ang ganda talaga ng scene na yun. I think, iba yung feeling. Nakakaloka yung may Kim Herald heart na buhay. Nakakaloka yung Wicked yung usapan pero napunta sa Kim Herald tsaka napunta sa Aldab. Talaga hindi mahihiwalay sa Pilipino ang love teams. Pero maganda talaga yung sinabi ni Mike na on top of everything, this is really a story about friendship. Diba? Yun talaga yun. Sobra. So, tapos pa siya, reflective of the society that we're living in now. To think na, luma-luma na nitong nasulat, diba? Ilang beses na ni-remake to, ilang beses na nilabas sa theater, sa Broadway play. Yun pa rin ang mensahe niya, guys. So, ano nang nangyayari sa mundo, diba? Para hindi tayo naka-move on. Saan mo siya dalhin? Correct. So, watch it pa rin. Panoorin niyo pa rin siya. Worth the money pa rin kasi grabe yung effort na pinot nung buong production dun sa movie, di ba? Galing pa rin nila. So go panoorin niyo na yan sa sinihan. Okay? Ang saya ng iba pang kwentuhan at ang meaningful at ang haba ng kwentuhan sa uncut version. Parang part 1 at part 2 ng Wicked. Kailangan putulin ni John M. Chu ang episode. Sa uncut version ng episode kung saan sinigot natin ang kwenta na what event or who in your life changed you for good. Kasi nga Wicked for Good ang ang atake natin today. So mapapanood yan ng members natin exclusively sa patreon.com/siligang-sa-gabi. Kaya naman be a Ka-Okra Pro or Pro Max member ngayon na. Yes. At by the way, may niluluto kami na Christmas special. Pero hindi pa namin alam kung maluluto, kung maiin-in. Basta abangan niyo yan. I-announce sa halagang 500. Sa halagang Correct. 500 pesos. Truly. Ito ang Noche Buena ng ng bawat mamamayang Pilipino. Yes. Pakiblip to. Mag-join na kayo sa Extra Sabaw para sa mga announcements like that kasi nga baka may announce kami for Christmas. Abangan nyo yan. At syempre sa mga nakagusto ng episode na to, may ma-review, mag-iwan kayo ng like, mag-share kayo, mag-subscribe or mag-follow, mag-DM kayo sa amin, mag-comment kayo, show some appreciation, show some love. Pakinggan namin yan lahat sa social. So that's at Siligang sa Gabi. That's SILYGNG sa Gabi. Across all social networks. At sa mga brands out there, magta-2026 na. Hello sa inyo. Mag-place na kayo ngayon na for 2026. Bukas ang tindahan. So, yun nasabihin namin kayo ngayon kasi magsisi talaga kayo sa Saan kayo maghabol kapag pag talagang nakaano na kami kay tapos, tapos may nakita pa ako ng TikTok. Sabi, yung cancer, next year sa 2026, parang for the first 6 months, you're sowing seeds. Tapos alam mo, from June daw 2026 hanggang June 2027, abundance of money daw. Pero kailangan mo daw muna paghirapan yung first 6 months. Kailangan daw magtanim. Kaya mga brands out there, magtatanim na. As a cancer, magtatanim na kami ngayon pa lang. Hindi pa nag-umpisa 2026. Talaga. Magtanim ay DBiro. Kaya email kayo sa siligangsagabi@gmail.com. That's SILYGNG@gmail.com. Yes. You have reached the end of episode 259! Yes!
Ang haba ng episode para namang mga I love it. I love it. Thank you so much for listening. We'll talk to you again next week sa pinabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Bye, guys! Amo ka naman Baka mali-mali ang pronunciation mo. Ay, sorry!